Dinala sa Philippine Heart Center si Pastor Apollo Kibuloy para magpa-check up. Ayon sa kanyang abogadong si Attorney Israelito Torion, inaprubahan ng Pasig RTC Branch 159 ang hiling ng kampo ni Kibuloy na medical furlough. Last November 7 po kasi ay nag-complain po ng chest discomfort si Apollo Kibuloy that prompted po the PNP General Hospital to conduct medical examination. At lumabas po doon sa medical examination na kinonduct po ng health service ay meron po siyang irregular heartbeat that may... So, may diferensya ang puso ni Pastor Apollo Kibuloy. Dito, booking na naman yung claim niya na maliban na siya ang appointed son of God, ano daw? Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. At pinaniwala nga yung mga miyembro niya na hindi siya mahuli nang hinahanap siya sa PNP. Bakit nasa langit na daw? Daming naniniwala na glorified body si Pastor Apollo Kibuloy. Pero sa kalagayang may sakit siya, to'y palatandaan na booking ang claim niya na nasa glorified body na siya. Tatalakayin natin itong napaulat na nadala sa ospital si Pastor Apollo Kibuloy. No, ito ang palatandaan na booking siya sa kiniklaim niya at pinaniwala niya na nasa glorified body na itong self-proclaimed appointed son of God. Bakit? Dahil batay sa Biblia, ang glorified body, alam niyo ba, merong 4 na katangian kung ano yung glorified body? Una, yung impassibility. Ano yung impassibility? Freedom from sickness, the ability not to suffer. Glorified na. Pangalawa, yung subtlety. Ano yung subtlety? Yon ang ability to penetrate what is the impenetrable to the mortal body. At pinaniniwala yan ni Pastor Apollo Kibuloy nung sinabi niya na hinanap siya sa mga pulis, galing siya sa labas, pumasok na lang umano siya, di siya nakita. Pero ito ay mariing pinabulaanan talaga ni General Torre. Nandun lang umano sa loob, di na nakalabas. Dahil ang taktika nila ni General Torre, di pwedeng makapasok at makalabas hanggang di mahuli si Pastor Kibuloy. So, ikatlo na katangian sa tinatawag na glorified body, yung tinatawag na agility. Ano yung agility? The ability to under the control of the glorified soul. At yung pang-4 na katangian sa tinatawag na glorified body ay yung tinatawag na clarity. Kaya nga, kahit mga santo makarinig sa ating panalangin, meron ng clarity. Bakit? Ano yung clarity? The ability to participate in glory and overflow with the soul's radiance. Yun ang mga katangian sa tinatawag na glorified body. So, ngayon, napaulat na si Pastor Apollo Kibuloy na hospital daw. At sabi ng kanyang abogado, iwan ko kung pagtakpan ba ang kanyang sakit, ay normal lang ito na check up daw. Dinala sa Philippine Heart Center si Pastor Apollo Kibuloy para magpa-check up. Ayon sa kanyang abogadong si Attorney Israelito Torion, inaprubahan ng Pasig RTC Branch 159 ang hiling ng kampo ni Kibuloy na medical furlough. Mula sa PNP Custodial Center, dinala kaninang umaga si Kibuloy sa Philippine Heart Center. 3 araw ang binigay na furlough kay Kibuloy para makapagpatingin sa doktor. Nilinaw ni Torion na normal na check-up lamang daw ito. Pero iba naman ang inilabas na pahayag ng PNP sa check-up ng PNP Hospital. Nakitaan talaga ng diferensya
yung puso ni Pastor Apollo Kibuloy. Last November 7 po kasi ay nag-complain po ng chest discomfort si Apollo Kibuloy that prompted po the PNP General Hospital to conduct medical examination. At lumabas po doon sa medical examination na kinonduct po ng health service ay meron po siyang irregular heartbeat that may be considered as life-threatening. So just to make sure po na hindi po malalagay sa alanganin po yung kanyang buhay po at yung kanyang medical condition po ay minarapat po. So nag-undergo po siya doon ng further tests like 2D echo, stress test, blood chemistry, and other heart-related examination and assessments. Limited yung po pwede pong dumalaw sa kanya. Hindi po pwedeng hanggat andoon po siya sa Philippine Heart Center ay kahit sino ay pwedeng dumalaw. That is a restricted area. Meron tayong security personnel na nagbabantay doon po sa labas ng kanyang hospital room at even yung ating mga medical doctors from PNPGS is also monitoring daily yung kanyang activities and even yung mga medical examination being conducted on him po. Okay, ano sa palagay ninyo? Di kaya ito estratehiya o strategy ni Pastor Apollo Kibuloy para makamit yung hiniling nila sa korte na hospital arrest? Di po ba yung hospital arrest at hinihiling pa nila na dapat doon gawin sa Davao daw? Meron tayong katanungan diyan, pangwalo na itong Busis ng Masa, mga kapatid, no? Sa una hanggang ikapitong Busis ng Masa natin, nangunguna pa rin yung no sa katanungan nating, ibuboto ba ninyo si Pastor Apollo Kibuloy sa pagkasenador? Iyon ang katanungan natin. At ngayon, ika-8 bisis na ito. Oh. So, nangunguna pa rin sa ngayon ang no. No? So, sabi ni Antonio Cabido, kung mahirap pa yan, hayaan lang yan. Mayaman man, doon, ipa-check up. So, yun ang kaniyang pahayag. So, may inilabas na larawan ang PNP sa pag-check up kay Pastor Apollo Kibuloy. At ito ang larawan niya. So, sa PNP ito, na inilabas ng dinala siya sa ospital, sa Philippine Heart Center. So, ito, naka-blurred ang inilabas nila na larawan kay Pastor Apollo Kibuloy. So, sa karamdaman niya, ito'y nagiba ang claim niya na glorified body na si Pastor Apollo Kibuloy. Dahil ang glorified body, hindi yan magkakasakit. Okay? At maliban sa claim niya na glorified body, kung maalala ninyo, kahit nga si Vice President Sara Duterte noon, sinabi niya, nang hinahanap pa si Pastor Apollo Kibuloy, nasa langit na daw. No? At ganon din ang pahayag na inilabas sa miyembro ni Pastor Apollo Kibuloy nang nanawagan ito kay General Torre noon na mahirap na ninyong hanapin si Pastor Apollo Kibuloy dyan sa loob dahil nasa langit na siya. So marami talagang naniniwala sa ganyan, mga kapatid, no? Na claim, naniniwala talaga sa pahayag ni Pastor Apollo Kibuloy at yung total obedience nila dahil kung di sila sumusunod, abay, nanganganib na mamamatay. Oh, I will kill you if you will not obey me. Kadalasan sa simbahan tayo ay mga simbahan ay nagdepende sa suporta ng mga kaanib nito. Pero wala namang ibinibigay 10%. Maliban lang sa simbahan ni Pastor Apollo Kibuloy, tithing talaga. Ano yung tithing? Yun ay 10% talaga, no? That is the tithes. Matigas ako sa pangangaral ng tithes. Hindi ka lang magbigay ng yung tithes, magnanakaw ka na. Pagkatapos magbigay ka ng tithes, huwag mo na baguhin yon because that is already God's will. Siya na ang nag-decide kung magkano ibibigay mo. Tithes, 10%. O isang negosyanteng ginagamit ang pangalan ng Diyos. Yun ang kay Pastor Apollo Kibuloy. At diyan ay yumaman talaga si Pastor Apollo Kibuloy dahil sa 10% at maraming mga
mga ngaral na sumusunod sa 10%. At hindi lang yan, maliban na nag-claim siya na appointed son of God, siya doon dadaan sa kanya talaga ang mga kaluluwa. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. If you want to be saved, come through the Son. Hallelujah. Okay. So, yon. Doon talaga dadaan sa kanya ang kaluluwa, mga kapatid. Pero, marami talagang sumunod kay Pastor Apollo Kibuloy sa mga aral na ito at naniniwala na siya appointed son of God, na mag-glorified body na daw si Pastor Apollo Kibuloy. So kung mag-glorified body, wala sa kanya yung tinatawag na 4 characteristics of glorified body. Ang klaro lamang, mga kapatid, na nasa kanya ang madaling pag-claim na siya appointed son of God. So, kung maalala ninyo si Pastor Apollo Kibuloy, na nagtatag siya sa kanyang samahan na noong September 1, 1985, at iyon ang The Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. At nakilala natin na Kingdom of Jesus Christ. Yung lugar niya ay tinatawag na kaharian talaga. So, si Kibuloy, ang nangungunang pastor sa naturang tatag niya na sikta, at siya ay nagpakilalang appointed son of God. Bukod yan, siya ay kinikilala ng kaniyang mga tagasunod, mga kapatid, na Jesus Christ, meron silang Apostles' Creed. Yeah? Na nauna nating inilabas dito, yung Apostles' Creed nila, katulad sa Apostles' Creed ng Simbahang Katoliko, I believe in God, the Father Almighty, pero may karugtong sa pangalan ni Pastor Apollo Kibuloy. No? So si Pastor Apollo Kibuloy, kinikilala siya talagang the Anointed One. So, sa mga kabilang claim ni Pastor Apollo Kibuloy na napalpak, una, yung sinabi niyang ng mga miyembro niya na glorified body na si Pastor Apollo Kibuloy, nasa langit na daw si Pastor Apollo Kibuloy, kaya di siya makikita, di siya mahuhuli. Oh. Pero ano ngayon? Oh. Yung sabi niya, hindi talaga siya harap sa Senate hearing, pero sa unang pagkakataon, nagkaharap sila sa mga nagreklamo niya. No? So, marami pang claim niya at maraming naniniwalang tagasunod ni Pastor Apollo Kibuloy dahil nag-claim din siya sa kanyang sarili na maliban na makapaghinto siya sa mapa-stop niya yung lindol, siya ang Son of God din. Siya ang Son of God. Pero kung pag-aralan natin sa Biblia, mga kapatid, maling-mali talaga yung pag-claim niya na Son of God. Bakit? Kung tingnan natin ang 1 Corinthians chapter 8 verse 6, ito din ginagamit sa Iglesia ni Cristo sa mga di naniniwala na sa Kristo Diyos, pero ito mabasa natin, yet for us there is but one God, the Father, from whom all things came and from whom we live. And there is but one Lord, Jesus Christ, through whom all things came and through whom we live. See? Napakalinaw ang mabasa sa Biblia, mga kapatid, na meron lamang tayong iisang Panginoon. Kung ang argumento ng mga anti-divinity of Jesus Christ diyan sa 1 Corinthians 8:6 na merong iisang Diyos ang Ama, therefore ang ating Panginoong Hesus ay di pwedeng Diyos dahil iisa lang ang Diyos, una, hindi man nagturo tayo na may dalawang Diyos o tatlong Diyos. May iisang Diyos, tatlong persona. Pero may karugtong talaga sa unang 1 Corinthians chapter 8 verse 6. Anong sabi? Na may iisang Panginoon lamang, si Jesucristo. Kung sinabing iisang Panginoon lamang, ibig ba sabihin na ang Ama ay hindi na din magiging Panginoon?
So, yun, tinatalakay na natin yan sa pagrebat natin kaugnay sa di na niniwala sa pagka-divinity ng ating Panginoong Hesukristo. So, pero malinaw na sabi sa naturang talata, may iisang Panginoon, the one and the only. Natural na lamang mga kapatid. Pag sinasabing the one and only, meron pa bang kasunod tulad ni Pastor Apollo Kibuloy? Dahil kung tingnan natin ang Revelation chapter 22 verse 13, ito mabasa natin, I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. See? At kung sinabing siya ang Alpha and Omega, sino yan? Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Siya ang Alpha at ang Omega, ang una at huli, ang simula at ang wakas. Kaya mali po ang claim ni Pastor Apollo Kibuloy, mga kapatid, na siya yung huli. Yung claim niya na pagpapahayag, ang Diyos ay nagpahayag sa laman sa pamamagitan niya, maling-mali yan. Di ba? At daming nadala at nauto sa claim ni Pastor Apollo Kibuloy, lalo na yung sinabi niya na glorified body na daw siya. So kapag sinabing una at huli, ibig ba sabihin may kasunod pa? Natural wala na, di mo ba? Dahil kapag sinasabing una at huli, mga kapatid, ibig sabihin the only one, iisang Kristo lamang. At wala nang kasunod. Kung meron mang kasunod, yon ang babala ng ating Panginoong Hesus sa San Mateo Kapitulo 24, versikulo 5. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Nako, napakapeligro yan. No? Iisa lamang ang Panginoong Hesukristo. Kaya sinabi ng kaniyang apostol, mga kapatid, na maraming darating, maraming darating magsilitawan na mga bulaang Kristo. Ano ang layunin? Upang iligaw umano ang marami. At mismong si San Pedro ang nagsabi diyan, mga mahal kapatid. Sa ikalawang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 4, Kapitulo 2, versikulo 3, tuloy natin sa 4. Sa kanilang kasakiman, lelinlanin nila kayo sa pamamagitan ng kanilang aral na kathang isip lamang. Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at ang pupuksa sa kanila ay hindi natutulog. Hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala. Sila'y itinatapon sa impyerno, kung saan sila'y iginapos sa kadiliman upang doon hintayin ang araw ng paghukom. At hindi lang yan, mga kapatid. Maliban na ang mga demonyo'y itinapon sa impyerno, meron ding mga sikta na sa demonyo. Bakit? Tingnan yung ikalawang Pedro o ikalawang Korinto, Kapitulo 11, 12, 15. Di ba? Yan talaga. Na may mga lilitaw na mga bulaang mga ngaral. Kaya mag-ingat, mga kapatid. Kaya yung claim ni Pastor Apollo Kibuloy na siya ang self-proclaimed, siya ang appointed Son of God, claim lang yan niya. Pero sa pamamagitan ng kaniyang aral, lalo na 10%, diyan ay sumagana ang buhay at kaharian ni Pastor Apollo Kibuloy. Oh, I will kill you if you will not obey me. Delikado yan, no? Yung claim niya na I will kill you if you will not obey me. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. If you want to be saved, come through the Son. Hallelujah. No, so ngayon, mga kapatid, may katanungan tayo dyan. Pwede din yung bubuto, lalo na yung mga miyembro ni Pastor Apollo Kibuloy. Nangunguna pa rin dito ang no,
dahil si Pastor Apollo Kibuloy ay tumakbo sa pagkasenador, so ang katanungan, ibubuto ba ninyo si Pastor Apollo Kibuloy? Sabi sa ano daw. Oh. So, ang sabi ng abogado ni Pastor Apollo Kibuloy ay check up lang. Normal na check up. Pero iba ang paliwanag ng PNP dahil sa kanilang pag-check up, nakitaan talaga may diferensya sa puso si Pastor Apollo Kibuloy. No? Kaya dinala sa Philippine Heart Center si Pastor Apollo Kibuloy. Pero gwadyado ngayon, di basta-basta makapasok daw ang sino man sa room ni Pastor Apollo Kibuloy. Last November 7 po kasi ay nag-complain po ng chest discomfort si Apollo Kibuloy that prompted po the PNP General Hospital to conduct medical examination. At lumabas po doon sa medical examination na kinonduct po ng health service ay meron po siyang irregular heartbeat that may be considered as life-threatening. So just to make sure po na hindi po malalagay sa alanganin po yung kanyang buhay po at yung kanyang medical condition po ay minarapat po. So nag-undergo po siya doon ng further tests like 2D echo, stress test, blood chemistry, and other heart-related examination and assessments. Limited yung po pwede pong dumalaw sa kanya. Hindi po pwedeng hanggat andoon po siya sa Philippine Heart Center ay kahit sino ay pwedeng dumalaw. That is a restricted area. Meron tayong security personnel na nagbabantay doon po sa labas ng kanyang hospital room at even yung ating mga medical doctors from PNPGS is also monitoring daily yung kanyang activities and even yung mga medical examination being conducted on him po. So, ano kaya sa palagay ninyo? Comment down below mga kapatid. Ito ba'y estratehiya sa kampo ni Pastor Apollo Kibuloy para mag-grant yung matagal nang hinihiling nila na hospital arrest? Pero, hanggang 16 lang umano, ilabas na si Pastor Apollo Kibuloy. Hanggang 16, November 16, ilabas na si Pastor Apollo Kibuloy. Kung malala ninyo, yung kasagsagan ng pandemic, di po ba si Pastor Apollo Kibuloy may babala? Pag hindi ninyo, pag hindi ninyo daw, pigilan yung kaso sa kanya, nanganganib ang buong mundo. Buong mundo talaga. Pero iba ang resulta sa kanyang hula. Ito, balikan natin yung hula niya. I'm warning the whole world. Listen to the voice of the appointed Son. You want this pandemic to stop. Stop persecuting, prosecuting, maligning the appointed Son. If you continue, the judgment will come. It will be more worse. You think Omicron is the worst? Try again. Don't stop persecuting and prosecuting and maligning the name of the appointed Son. And you will see much worse than the Omicron variant. Oh, delikado. Last November 7 po kasi ay nag-complain po ng chest discomfort si Apollo Kibuloy that prompted po the PNP General Hospital to conduct medical examination. At lumabas po doon sa medical examination na kinonduct po ng health service ay meron po siyang irregular heartbeat. So, yun ang resulta, no? Sa kaniyang hula, mga kapatid. Kung maalala ninyo, meron pang apo ni Pastor Apollo Kibuloy na nag-witness doon sa Senado na grabe talaga ang ginawa ni Pastor Kibuloy pala. Paano mo naging lolo si Apollo Kibuloy? Bali po yung kapatid ni Pastor Kibuloy, is lola ko. Yung anak niya, yun yung tatay ko. Sa murang edad ay parang pinilit ka rin mag-beg, malimos? Bali, nagsimula po ako sa Kingdom of Jesus Christ. Nagsimula po akong nakapasok. 12 years old po ako. Kasi po, pioneering po yung magulang ko sa Bicol,
mga member. Kami po yung pinakaunang miyembro doon sa Bicol dahil po yung lola ko nga po yung kapatid ni Pastor Kibuloy. Diyan po ako nagsimula sa Keepers Club. Tapos po, dati, mga games lang po, ini-invite kami palagi. Ang sumunod nun, nagsimula na po kami mag-fundraising. Meron silang binibigay na mga paninda, ganon. Yung people po ako noon, bata pa po ako noon, hindi pa ako talaga, hindi ko pa kabisado ang katakaran sa loob ng ministry. Nagsimula po ako magtinda, pinagtitinda nila ako ng mga pastillas, mga candy, makapuno. Tapos, minsan sinasama nila ako magkaroling pag Christmas. Na-experience mo bang paparusahan ng physical? Yes po, nung nag-full time po ako, nalagay po ako sa logistic department. Yung logistic department ni Pastor Kibuloy, that time po, na-promote po ako. Yung pagka-promote ko po, inilagay nila ako sa Davao, sa studio. Nag-aral po ako maging cameraman sa broadcasting. Dahil nga po, cameraman ako sa media, meron daw akong naging girlfriend kasi bawal na po daw yun. Kasi through mobile, nag-report yung reporter ko na meron daw akong ka-textmate na taga-RTN na reporter, pero hindi po yun totoo. Tapos, hinold nila ako noon, hindi na nila ako pina-duty. Tapos, yun yung nagsimula po na nagpaalam na ako dahil pinaghirapan ko po yung trabaho ko, yung ministry ko. Ngayon, nagpaalam na ako nalalabas. Hindi nila po ako pinayagan. Ang ginawa po nila, yung mga gamit ko, inilagay nila ako sa Bartolina. Nung nilagay nila ako sa Bartolina, 14 po kami magkakasama. Tinorture nila kami, nilagyan nila kami ng sili sa mata. Inortog nila yung ulo ko. Pasensya na po kung nagiging emosyonal ako kasi 10 years na nakaraan, pero naalala ko pa rin yung pangbababoy na ginawa nila sa akin. Nilagyan nila sila yung mata ko. Nilagyan nila sila yung ari ko. Nilagyan nila sila yung bibig ko. Kahit baas ko, hindi na nakita. Wala akong sigaw pa sila. Inutos ba ni Pastor Kibuloy yung paglalagay ng sili sa mata mo at ari mo, or posible bang hindi niya alam yon? Alam niya po, dahil inutos niya po yun. Ang nangyari po kasi noon, madam, madaling araw yun, around 5 o'clock, merong hook up na nangyari. Galing sa Amerika, live po yun, boses niya. Inutos niya po na ganito yung gawin sa amin. Narinig mo mismo yung utos niya? Narinig ko po mismo, kahit po yung mga kasama ko na tinorture. Akala po nga namin, hindi gagawin sa amin. Kasi sino po ba naman gagawa ng ganun? Elias David, ikumpirma ko nga po ulit para on the record namin at saka live, no? Ikaw ay apo ni Apollo Kibuloy, tama? Kadugo mo siya. Yes, ma'am. Apo niya po ako. So, kilala kanyang personal? Kilala niya po akong personal, ma'am, dahil nakapag-usap na kami ng personal dati. Nakapag-usap kayo ni Pastor Kibuloy, kilala kanyang personal, binanggit niya ikaw by name dun sa hookup, pero hindi mo sigurado kung alam niyang ikaw ay apo niya. Alam niya, ma'am, na apo niya ako. Alam niya. Dahil ang pangalan ko ay pangalan ng asawa ng kapatid niya. Sinabihan po kami ni Kibuloy na iwan niya namin ang aming pag-aaral, ang aming pamilya, at aming mga pangarap sa buhay dahil kailangan namin mag-focus sa mga ipapagawa niya at para daw kami ay maligtas sa aming mga kasalanan. Pagkatapos po ng aking baptismo, pinang-area po agad ako. At ang ibig sabihin po nito ay ang araw-araw na panlilimos sa mga kalsada, mga restaurant, plaza, mga malls, at mga bahay. At may mga tinatawag na goal, ukuta kami araw-araw na dapat naming makuhang pera. 3,000 po ang aking goal everyday na kailangan ko po ito makamit. Nagpanggap po akong pipi at bingi. Kung hindi ko po ito maabot, ay papaluin po ako at di pa ako papakainin. Pag bare months naman po, o mula September to December, ay mas puspusan pong aming pamamalimos. 1.5 million pong aking goal na kailangan ko makuha at maibigay kay Kibuloy sa loob po ng 4 na buwan. Kaya 8 a.m. to 11 p.m. ako namamalimos. Halos wala na pong pahinga at kain. Gumagamit din po kami ng mga fake charity para mas
nakakaawa kami tignan. Kalagitnaan po ng 2020, ako po ay na-assign sa SME9 News sa Makati bilang public researcher. 8 AM to 4 PM po yung duty ko. Worse na, sinabi ng isang anak sa isang ina, Mama, hindi naman talaga kayo ang tunay na may-ari ng buhay namin. Ginamit lang kayong instrumento ng Diyos para mailuwan kami. Pero ang nagmamay-ari sa amin si Pastor Kibuloy, ang anak ng Diyos. Dati po akong full-time din, 1993. Katulad din ng iba, pinapaginawa din kami taga-produce ng pera pero sa paglilimo sa iba't ibang paraan. 2021 November 25 lumabas ako kasi nagkaroon ako ng ulcer. Year 2021 April, naimbitahan yung anak ko na 13 years old. Actually, 3 sila. O yung kasama doon yung anak kong 13 years old sa Angono KLC para daw sa preparation for youth camp. Tapos pinayagan ko lang kasi mas gusto ko kasi bilang isang ina, gusto mo mga anak mo mapalapit sa Diyos para hindi mapariwara. Dumating yung gabi, yung 2 anak ko na lang ang nakauwi. Yung panganay ko tsaka yung sumunod ko sa bunso. Yung 13 years old ko, hindi nakauwi, hating gabi na. So wala akong alam. Tapos nalaman ko na lang sa may kapitbahay ko na member din nila na dinala pala yung anak kong 13 years old sa tinatawag nilang glass house. Itong glass house na to, ito yung dinadalhan nila ng mga young people na nare-recruit nila for training sa logistics, yung pagtitinda. Tapos after 3 days, sa pangungulit ko doon sa ministro nila, nakausapin ko yung anak ko. Nakausap ko siya sa cellphone through sa youth leader na na-assign si Rima Faune. Bigla. Okay, so yun ang bahagi sa Senate hearing kung saan si Pastor Apollo Kibuloy, ang self-proclaimed appointed son of God, na nag-claim din na glorified body na, pero booking ngayon dahil ang glorified body, di yan magkasakit. Malinaw lang mga kapatid na ang lahat na ito, pagiging appointed son of God, ang pagiging glorified body, siya ang may-ari sa kaluluwa, pinahinto na ang lindol, yun ay pag-aangkin lamang. Ang dali naman mag-angkin, di po ba? Madali yun. Pero ang hirap patunayan kung siya nga ba, dahil batay sa Biblia, San Mateo Kapitulo 24:5, San Mateo 24:24, daming lilitaw sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo para mandaya. At ang pandaraya ay ma-experience ito sa iba't ibang paraan. Pero napaka-delikado pag madaya tayo sa relihiyon. Pag madaya tayo sa pananampalataya, dahil nanganganib pati na ang ating kaluluwa. Maraming. So ayan po mga ka-Keyers, sana'y kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan niyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid. Follow and subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid. Inanyayahan namin kayo. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio. Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matuto. Pro Deo et Ecclesia.